Hi guys! Welcome back sa ating channel at panibagong poster, tips, ideas na naman ang ating gagawin. Paano daw ba tayo mag-drawing ng tao sa poster? So ayun, sige, I got you. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-drawing, no? Yung mga ginagawa akong character, no? Sa style ko lang, no? Siyempre marami rin gumagamit na ito, maraming gumagawa. Pero siyempre, ito yung mga common na makikita. So ayan, iba't ibang facial expression yung gagawin natin na tuturo i-drawing dito. So ayun, tara, umpisa na natin. Let's go. So since maraming nagtatanong kung bakit ako naglalagay ng muka sa poster, syempre style ko yun eh. Sarili kong style yun. So, nasa sa inyo yun kung maglalagay kayo ng mukha o hindi, kasi lahat naman ng bawal sa isang poster making ay nakalagay sa rules. Kung hindi nakalagay, maglagay ka, 'di ba? Pwede mong tanungin yan sa organizer sa mismong nagpa-event o na nagpa-contest kung pwede ba or allowed maglagay, kasi marami nagsasabi kung dapat ba ang nilalagyan o hindi nilalagyan. Siguro sa mga datihang contest hindi naglalagay, pero once na makikita nyo, no, lalo na sa mga pro scene ngayon na gumagawa ng mga poster and talagang naglalagay na sila ng muka. Bakit? Nagbibigay siya ng buhay sa character sa loob ng isang poster, no, lalo na kapag once na maganda yung pagkakagawa ng mukha, di ba? Hindi lang naman kasi ina-allowed na maglagay dati ng mamukha sa poster kasi nga may mga iniingatang pangalan, no, o iniingatang character, especially sa mga presidente na nirepresenta sa mga bayani, kasi kapag once na yung iba ay naglagay ng mukha hindi nagiging kamukha yun. Kaya minamalimit na pinapalagyan ng mukha yung mga poster, kaya napaka-importante na tanungin nyo yung mga nagpapakontest. So ayan, dito sa unang ginagawa natin, ito yung mga karaniwan o yung mga normal na ginagawa kong mukha sa isang poster, no. So ayan, makikita nyo kung paano ko lagay ng mukha sa loob ng character sa isang poster. Ayun yung mga kadalasan kong ginagamit. Estilo, napaka-importante na i-improve mo o gawan mo na sarili mong style yung mga ginagawa mong poster, no, para mas malalaman nila kung kanino ba yun nanggaling o sino ba yung gumawa nung mismong poster na yun. Ayun, like sa akin, ganyan, kapag once na, kunwari dito sa area namin, kapag once na may nakikita na ganyan yung itsura, alam na, no, parang alam na nila kung sino yung gumawa. Mas maganda yun, no, may parang may parang originality ka na, no, lalo na kapag once na madalas ka nang sumasali sa contest at nakikita nila yung mga madalas mong gawa, especially yung mga nakakakilala sa'yo, yung mga nakakalaban mo sa poster, o kaya yung mga kasama mo madalas sa poster, ayan, kasama mong art jam, ayan, yung mga ganyan, di ba? May mga ganyang programa, no, sa mga komunidad, sa mga barangay. Try nyo lang sumali o yung maging active sa mga art class. Ayan, like dito sa Valenzuela may mga ganyan, may mga art class na ginaganap dito, no. Kailangan mo lang maging aktibo, lalo na mahal mo yung paggawa ng art. So yun, isabuhay mo lang yan, ganyan. Tsaka nakaka-enjoy gumawa ng art, no. Yun, napakalawak ng art, promise magi-enjoy ka. Ayan yung mga poster, no, ayan yung mga ginagamit kong mukha sa poster. Ayan, cool. Sa una, ayan, di ba? Tapos ito yung seryosong mukha, ayan yung mga ganyang nakatawa. So aaralin mo lang talaga yung mga expression na pwede mong gamitin, no, kasi kadalasan naman mga nakangiti, ganyan, minsan pag once na abusive, ganyan, di ba, malungkot, tumutukoy sa kahirapan, yung mga negative side, yung mga malulungkot, yung may mga umiiyak, ayan, di ba, yung mga ganyang tsura. Hindi siya nalalayo sa no, sa mga paglalagay ng mukha sa isang editorial cartooning. Ayan, di ba? Diba? Yan. Sabi nga nila, no, may parang pagkakahawig yung editorial cartooning o yung poster. Pero para sa akin magkaiba sila ng genre, no? Magkaiba sila ng field, 'di ba? Kasi yung sa cartooning is exaggeration. More on exaggeration. Lalo na sa mga facial expression na nilalagay doon. Sobrang exaggerated ang kailangan makita sa sa editorial cartooning. Ayan, napakahalaga din pala yan yung process nyo ng pagkukulay, no. Kailangan ma-emphasize nyo kung saan nanggagaling yung pinakaliwanag sa loob ng isang muka. Sa pagkukulay, ayan, alam nyo yung dark part at saka yung light part. Kunwari kung saan tumatama yung ilaw, yan, ganyan. Example, dito sa mukha na to, di ba? May kita nyo na yung sinag ng liwanag nanggagaling sa taas. So, saan ba siya nakatingin, di ba? Sa taas. So, parang nakatingala.
syempre yung magiging dark part niya is yung mga lower part, no, ng mukha, no, sa angulo ng mukha, yung mga sa ilalim ng kilay, ayan, sa ilalim ng ilong, ayan, sa tenga, yung pinakagilid ng mukha sa pababa, ayan, special like dun sa ano, sa bibig, ganyan, sa pinaka ilalim na part, yun yung magiging dark, tapos light, yung mga ibabaw, yun yung mga tinatamaan ng liwanag. So ganyan lang, importante yan. By the way guys, kung hanggang ngayon nandito ka at nanonood sa aking videos, pa-comment naman kung taga saan ka, para malaman ko kung hanggang saan umaabot yung videos na ginagawa ko. Then kung hindi naman kalabisan, mag-subscribe ka na sa ating YT channel. Then i-follow mo ako sa aking FB page at syempre sa ating TikTok account. So ayan, para mas updated ka sa mga bagong videos na ginagawa natin. Same sa mga reels at saka mga highlights na ginagawa natin. Doon din ako sumasagot ng mga katanungan, no, na hinihingi ng mga followers natin at ng mga subscribers natin. So mas updated ako doon sa ibang channel natin, dahil dito sa ating YT puro long term videos yung mga ginagawa natin. So ayan, pag may gusto kang itanong at may gusto kang malaman, mag-comment ka lang dyan at agad-agad nating sasagutin yan. So ayun, maraming salamat. Balik na tayo sa ating ginagawa. So ayun, no, nakikita nyo na yung mga itsura, no, ng mga character na ginagawa natin, no, yung mga facial expression. Sana may mga natututunan kayo, no, sana may mga nakukuha kayong idea, no. At saka yun nga pala, no, may mga nagtatanong kung bakit hindi sila nanalo sa mga contest. Since ginagaya lang naman nila yung mga ginagawa ko, nandun na yung kasagutan, no. Maaaring yung mga nag-judge o yung mga taong nakakita ng mga poster mo, nanonood din sa mga videos na ginagawa ko. So ayun, ang sa akin lang, gumagawa ako ng mga videos para may mga makuha kayong ideas, no, para matuto kayong gumawa. Ganun naman, para sa teacher, kailangan magtuturo ka at magabayan mo yung mga estudyante mo para mas makapag-explore sila at makakuha ng mga makabagong ideas, no. Nasa sa kanila na lang yan kung i-develop nila or magpo-focus sila kung sa ano yung nakikita lang nila, 'di ba? Mas maganda bilang artist na may sarili kang originality, no. Ayun, yun yung mga reason kung bakit may mga natatalo, no, sa mga contest, no, 'di ba? Alam niyo naman kasi na masyadong mahigpit ang ang rules sa isang contest, no, na kapag once na nakita nila na copyright o ginaya, may tendency na talaga na matalo ka, no, kasi iisipin nila na hindi mo pinag-isipan yung mga ginagawa mo. So yun, at ito na nga, tapos na yung poster na mga character, no, yung mga mukha na ginagawa natin. So ayan, sana may natutunan kayo, may napulot kayong aral, no. So ayan, sana nasagot ko yung tanong nyo kung paano ako gumagawa ng mga mukha sa isang poster, no. So ayan, maraming salamat sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa next video. Maraming salamat sa oras at panahon na ginugol mo sa panonood ng video ko. Thank you and God bless.